Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong paghamon ni Marcoleta dito sa kina Jay Tariela, no? At kay dating Chief Justice Antonio Carpio, at meron pa siyang isang hinamon, yung UP expert na binabanggit niya habang naglalakad siya. Si Jay Batong Bakal, okay? So hinamon niya ang mga ito sa isang friendly debate dahil dun sa public, so to defend, of course, himself, dun sa controversial remarks niya na sinabi niyang tungkol doon nga sa KIG or Kalayaan Island Group na nagkaroon ito ng matinding kritisismo, mga ka-Wonder. Galit na galit yung taong bayan kay Marcoleta. Yung mga naririnig ko sa mga usapan, yung mga kilala ko at mga usapan, mga ibig sabihin, yung pag-uusap nila kahit sa mga gilid na nadadaanan namin, talagang halos hinahamak talaga itong si Marcoleta kung ano-anong tinatawag sa kanya. Galit na galit kasi raw ito ay baliwala sa mahalagang bahagi ng bansa, lalo na itong Kalayaan Island Group, no? So yun nga, sabi niya na dahil nga doon para malinaw hinahamon niya itong tatlo, no? May kumasa. Mamaya sasabihin natin yung kumasa. Pero dahil yan, merong isang abogado rito, no, na dahil nga sa sinabi niya na i-give up, sabi kasi ni Marcoleta, ano ba talagang ipagpatayan natin dito for something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, ito yung sinabi niya, i-give up natin ang KIG Kalayaan Island Group. Sabi ni abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, instead of giving up KIG, let's give up Marcoleta to the People's Republic of China. Yun ang sinabi sa kanya, mga ka-Wonder, no? Actually, hindi lang yata si attorney nagsabi nun. At kung makalat-kalat yung usapan, na sabi daw ni Marcoleta, hindi niya raw sinabi na i-give up natin, no, yung Kalayaan Island Groups. May resibo, mga ka-Wonder. Eto yung resibo, panoorin natin. Talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ano go-govern? Para madali, i-give up natin yung KIG. Para madali, i-give up natin yung KIG. So yan, mga ka-Wonder, straight from the mouth of Senator Marcoleta, no? Hindi siya nakalusot dahil yan po ay dokumentado. Kasi iba na yung panahon ngayon. One click sa social media, disperse agad ang information. Disseminated agad, kalat, kaya walang ligtas. Yan pong resibo, no? Na sinabi niya, ewan ko, I don't know how he will defend himself dito sa i-schedule nilang debate, a friendly debate against Jay Tariela. I think Jay Tariela nag-respond na parang hindi ito pinagdedebatihan, parang gusto niya i-uphold na lang ni Marcoleta yung batas, no? O kaya i-confirm niya o suportahan. Pero may kumasa, no? Ang kumasa ay si Chief Justice Antonio Carpio. Yung nagsabi sa kanya, if I'm not mistaken, ito yata yung nagsabi sa kanya na he is the least of all the legal luminaries or lawyers, I'm not sure, pero ang ginamit kasi term, legal luminaries. Pero sabi nga ni Carpio, he is the least, so that is an insult. Straight, kumbaga nagsasalita siya, no? At gunpoint, sinabi niya sa mukha ni Marcoleta, kung imaginein mo yun, talagang nakaka-insulto yun. Pero hindi naman harapan, sinabi niya yun. Of course, nabasa at napanood. Malamang ni Marcoleta yun. So ito yung nagsimula, nung nagkaroon siya ng komento doon sa Commission Appointments Hearing, sinuggest niya yung term, and I quote, itong give up. Sinabi niya, give up yung Kalayaan Island Group since na beyond 200 nautical mile excluding economic zone, ang sabi niya. So yung comment na yun, nagkaroon niya ng backslash sa kanya, na talaga ang daming nagalit, kinondemn siya, hinatulan siya, no? Dahil ito ay pagpapakita o pagpapahina sa Philippine territory claim natin dyan sa West Philippine Sea, at naririnig yan ng China. Oo nga, para bang nagkakaroon at napapahina yung ating stand dyan. At si Tariela, inimbitahan nga itong si Marcoleta na bisitahin itong Kalayaan Islands, no? At tignan yung sitwasyon siya mismo, first hand, no? Para makita niya kung ano yung kalagayan.
So sumagot si Tariela dun sa sinasabi niyang national territory, territorial integrity and rights in the West Philippine Sea na hindi ito subject sa debate. Napakalinaw naman kasi bakit? Nanalo na ito sa arbitral ruling. Diyan no? Na sa UNCLOS, ito ay ibinigay o ginawad sa ating bansa na tayo ang may rights dito. So there's nothing to debate about kasi bakit? Tapos na. Pinagdebatihan na yan ng mga eksperto doon. So all you have to do is to uphold yung rule of law when it comes to the law of the sea, yung UNCLOS nga. So hindi kailangan magdebate. So yun, nakatatawa ako rito pero yun nga, may kumasa. No? Etong post ni Haiderian, breaking, kumasa sa kanya itong si Justice Carpio. Patay. Naglalakad siya, sabi niya, hahamunin niya sa isang friendly debate. Pero parang bago yata ang debate, parang mag-uusap muna sila para daw maintindihan ng taong bayan. So yun nga, nakakalungkot mga ka-wonder, dahil alam niyo si Marcoleta noon, pinapanood ko yan nung congressman pa siya. Talagang humahanga tayo sa kanya. Tila ngayon, parang ang term nila is parang nagiging pasaway, si Marcoleta, na nagiging abogado siya nitong mga disgaya, nagiging abogado siya ng China, at ngayon pinagtatanggol niya at i-give up para yung West Philippine Sea. So nakakalungkot mga ka-wonder, na yun, nakapapanood ko yan, kasama niya sila Remulla, sila Defensor, sila yung mga congressman, lalo na yung issue na napasara yung ABS-CBN, inaabang-abangan natin yung mga balita na yan, mga hot topics yan noon. So yun nakakalungkot. At panoorin natin, tingnan natin kung sino mananaig. Chief Justice po ito, At yung isa, expert, UP expert, na si J. Batong Bakal. Tingnan natin kung kakasa siya at panoorin natin mga ka-wonder. Ang topic itong ang West Philippine Sea, itong KIG. Ewan ko kung didepensahan niya raw yung sinabi niya tungkol doon sa I quote, give up. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa ni Chief Justice Carpio. Si Chief Justice Carpio napaka-experience nito, Kasi meron siyang, I'm not sure kung si Marcoleta ay nagkaroon ng experience to be a Chief Justice. Parang hindi, So, ito nga, malalaman natin. At yun nga, kumagat itong si Carpio, si Justice Carpio, sa hamon ni Marcoleta. Sabi ng iba, patay. Baka nininervyos na raw si Marcoleta. Well, ano ba ang sa tingin natin kung sinong mananalo? Tingnan natin yung credentials ng dalawa. Si Antonio Carpio ay ang kanyang profession is lawyer, jurist, and retired Supreme Court Justice. Si Marcoleta naman is lawyer din and politician. Yung highest public office ng dalawa, si Carpio ay dating Senior Associate Justice, Supreme Court ng Pilipinas. While si Marcoleta ay Senador, legislative tong isa, yung isa judiciary, At sa judicial naman, legal career, since parehas abogado, nag-serve si Carpio as Justice of the Supreme Court from 2001 until retirement in 2019. Napakahabang experience niyan mga ka-wonder. At nag-chair din siya ng Senate Electoral Tribunal. So sa madaling salita, ito yung tinatawag nating legal luminary talaga. While ito si Marcoleta, law degree din siya sa San Sebastian. Meron siyang master's sa University of the East. At ano pa bang meron kay Marcoleta? Doctorate in Public Administration sa UP programs, At sa Harvard School. Mabigat din pala itong si Marcoleta, mga ka-wonder. Kakasarin kaya pala naghamon. So sa mga early career naman nila, co-founded major law firm. May sariling law firm to, co-founder, nagturo sa law at UP College of Law. Itong si Chief Justice. Alam natin kapag ang tao ay teacher, professor, maalam talaga sa batas yan, kagaya ni Luistro. Kasi nare-review nila na nagtuturo sila, kaya fresh pa sa kanilang isip. So nagturo siya 1983 to 1992. Matagal-tagal din, Chief Presidential Legal Counsel under Ramos, UP Board of Regents member. At ito naman si Marcoleta, entered public service at party list representative. Ito nga, congressman.
held leadership, roles in House committees, Deputy Speaker, focus on poverty, etc. legislation. At ano pa? Dito naman sa major achievements mga ka-wonder. Pagdating sa major achievements, si Carpio ay authored hundreds of Supreme Court decisions. Talagang luminary nga ito mga ka-wonder. Led creation of online legal library, internationally recognized, mga ka-wonder for lectures on West Philippine Sea sovereignty. Kaya pala, ina-acknowledge siya, nire-recognize siya sa kanya mga lectures when it comes to West Philippine Sea sovereignty. Yun pa ang parang etong sinabi ni Marcoleta na give up. Hinamon niya pa. Yung kumbaga, isang eksperto pagdating sa West Philippine Sea sovereignty. Good luck, tignan natin mga ka-wonder, no? I can't wait to watch them, no? Sana hindi umatras yung isa sa kanila. Si Marcoleta, sabi ng iba. So, principal author si Marcoleta and co-author of multiple laws. Mamatindi rin pala. Example, yung Magna Carta of the Poor. Yung train law, sa panahon ni Duterte, start yung train law. No? Free Irrigation Act, longest serving representative before Senate. Nahaba siya naging congressman. May ibubuga rin, may kakasa rin. No? Yung public reputation ng dalawa. O recognition muna mga ka-wonder. Presidential Medal of Merit, mabigat. Excuse me. Etong si Carpio, no? Outstanding Law Awards. Grabe, mabibigat ito mga ka-wonder. Talagang masasabi mo ang legal luminaries, isa sa mga nag-carve ng Constitution. Honorary Doctor of Laws, honorary siya na Doctor of Laws, of course, based on his vast experience. Mga in-depth experience, malalalim. Ano? Noted expert, grabe. Saan? On international law, patay. Patay. Especially West Philippine Sea, patay ulit. Grabe. Good luck na lang talaga kay Senator Marcoleta. Kay Marcoleta naman, sa recognition, no national award on record for academic legal achievement, known for political roles and legislative track record. Wala. Samantalang si Carpio ang dami. Nakakasindak. Presidential Medal of Merit, Outstanding Law Awards, Honorary Doctor of Laws, Noted Expert on International Law, especially West Philippine Sea. Kaya nung nabasa, actually na sinishare sa akin ito ng aking mga kaibigan. Hindi ko lang siya masyadong tinake note dahil natawa kami na nagtawa doon sa senaryo na kumbaga nauna na sila, nag-preclude na sila kung ano yung mangyayari. Pagdating naman sa public reputation itong huli, widely respected si Carpio mga ka-wonder as legal expert and defender of Philippine territorial rights in international law. Tama-tama, kaya pala siya sumasagot dahil siya ang eksperto rito when it comes to international law, lalo-lalo na sa Philippine territorial rights. Si Marcoleta naman, known as political figure and legislator with strong positions on various policy issues, public opinion varies widely. Kagaya rin ng ibang mga congressman at senador. So yun, nakita na natin. Good luck kay Senator Marcoleta. Dadagdagan pa yan ng isa, 3 hinamon niya Ewan kung sabay-sabay yun, tapos siya mag-isa. Wow. Galing parang hindi na yata kumagat si Jay Tariela. Hintayin natin si Jay Batong Bakal, yung UP law expert. Panoorin natin yan mga ka-wonder. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na ang hinamon ay kumasa. Si Chief Justice kumasa kay Marcoleta. And subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.